Department of Foreign Affairs kinakalap na ang dental record sa mga OFW na naipit sa guho sa Christchurch, New Zealand. Baka tutulong daw ito sa pagkilala sa kanilang mga labi. Pinaniwala ang patay ng 11 Pinoy na naipit sa guho sa Christchurch. Ay sa DFA, nasabihan na ang mga kaanak ng mga OFW. Sa katunayan, nagtungo na sa New Zealand ang pamilya ng 2 sa mga nawawalang OFW. Noong nakaraang linggo mula sa search and rescue operation ay ginawa ng recovery mode ang operasyon. Kaugnay po ng balita na makasama na si Consul General Marcos Punsalang ng Philippine Embassy sa Wellington. Consul General Punsalang, good morning po. Hello, Mike. Di kita marinig. May parang interference. Okay. Eto, okay na po ba tayo? Teka. Okay. Hello? Consul, good morning po. Yeah, good morning, Mike. Ay, hindi, si Medyo Arnold. mahina ang boses mo. Si Arnold Glavi po ito, Consul. Sorry, Arnold. Opo. Medyo mahina ang boses mo. Okay, pakilakasan lang natin sa Kamusta po yung search and retrieval operation sa mga gumong gusali sa Christchurch, Consul? Well, ngayon, pinayagan nila yung non-limited entry, yung pagpasok sa commercial business district, no? Ito lang sa mga ligtas na lugar, tapos yung mga ibang tao, kinukuha nila yung mga ari-arian nila doon. Pero sa mga mapanganib na lugar, tulad ng CTV building, wala pa rin entry. Saka pati rin sa ibang mga may bubuho o mga in danger of collapse na mga buildings, hindi rin nila pinapayagan. Yung dental records ba, kamusta na ho? Ito, continuing process to, no? Nakikipag-ugnayan kami sa mga relatives, both dito at sa Philippines para ipaabot sa, sa mga kinaukulan dito. Okay, parati kami, may police liaison dito na nag-approach sa amin para kung may kailangan sila, binibigay namin or kinokontak namin yung relatives. Nakikipag-coordinate din kami sa DFA regarding this. Okay. Maraming salamat po. Sige, Arnold. Consul General Marcos Punsalang ng Philippine Embassy sa Wellington. Isang lalaki nasagasaan sa tapat ng Muñoz Market sa Quezon City. Batay sa inisyal na investigasyon, pareho raw nakainom ang driver ng kotse at ang lalaki nasagasaan. Agad naman tinakbo sa ospital ng driver ng kotse. Ang biktima, tumanging magbigay ng pahayag ang driver ng kotse hinggil sa nangyaring aksidente. Sa Mandaluyong City, isang lalaki rin ang inaresto matapos ireklamo ng panunutok ng baril. 3 bata at 4 na barangay tanod umano ang tinutukan ng suspect na si Jose Ramilo Patong. Aminado ang suspect na nakainom siya pero hindi raw siya nanutok ng baril. Paliwanag ni Patong, napilitan siya magdala ng baril dahil merong tumutugis sa kanya. Si Patong ay naharap sa reklamong grave theft. Isang taxi sumampas sa Central Island sa panunukan ng Pedro Hill at Ross Boulevard sa Maynila. Ay sa driver si Antonio Maloni, hindi niya napansin ang kagawa lamang na Central Island dahil wala raw itong pintura. Mas mababa rin daw ito kumpara sa iba pang island. Ay naman sa mga pulis, takaw aksidente talaga ang lugar. 2 linggo na rin daw itong hindi gumagana yung stoplight doon, kaya paalala nila sa mga motorista, doble ingat nang hindi maaksidente. Pope Benedict XVI nag-alay ng dasal para sa mga apektado ng gulo sa Libya. Ayon sa Santo Papa, nakikiisa siya sa panawagan ng mga inosenteng biktima na itigil na ang karahasan. Umapela rin si Pope Benedict ng tulong para sa mga naiipit sa mga apektado ng armed conflict. Bus na may lulang mga sibilyan pinasabugan ng bomba sa Iraq. 6 ang nasawi habang 12 ang sugatan sa insidente. Lumalabas sa investigasyon na isang US military convoy ang totoong target ng pagpapasabog. Pero sa kasamaang palad, ang naturang bus ang pinasabugan. Inaalam pa kung sino ang nasa likod ng pagpapasabog. Mga biktima ng pagbaha at landslide sa Bolivia hirap na sa kanilang kalagayan dahil wala silang permanenteng matuluyan. Sa kasalukuyan, sa mga tent at shelter nakatira ang mahigit 6,000 biktima. Ang mga may edad naman, hirap sa kondisyon nila sa mga community center, lalo pat kapos ang supply ng pagkain doon.
Patuloy naman ang paghahanap sa iba pang biktima ng landslide. Umigit kumulang 50 na ang naitatalang nasawi sa kalamidad. Ilang premyadong atleta sa bansa pinarangalan ng Philippine Sports Writers Association of PSA. Guest of honor naman si pambansang kamao Manny Pacquiao na itinanghal ng PSA na Athlete of the Decade noong nakaraang taon. Narito ang report ni Salima Refran. Dahil sa pagsisikap na makilala sa ating bansa ang sport na football o soccer, ginawalan ng Philippine Sports Writers Association Presidential Achievement Award ang Philippine National Men's Football Team o mas kilala sa bansag na Ascals. Nakilala ang Ascals noong 1 taon matapos makapasok sa Suzuki Cup semifinal sa Vietnam. Naghahanda sila ngayon para sa second leg ng Asian Football Confederation Challenge Cup na gaganapin sa Mongolia sa March 15. Personally and on behalf of the team, we all think it's good. It's good for everyone. It's good for the sport. And it just drives us to play harder and to promote the sport. We're glad to be recognised for our talents and the success, and we're very proud to represent the country. Kinilala naman bilang Athletes of the Year sina World 8 Ball Champion Dennis Orculio at World Hall of Famer Francisco Django Bustamante ng Billiards at Gwangju Asian Games Gold Medal winners sa sina Ray Saludar ng boxing at Biboy Rivera ng bowling. Ginawaran naman ng Lifetime Achievement Award sina legendary boxing referee Carlos Padilla Jr. at basketball coach Baby Dalupan. Tumayo namang guest of honor ang 8th Division World Champion at 5-time PSA Athlete of the Year awardee na si Sarangani Congressman Manny Pacquiao na nahirang na Athlete of the Decade ng PSA noong 2010. Sa kanyang talumpati, biniro pa ng pambansang kamao maalamat ng boxing referee. Marami ang tulong sa akin yan. Nung laban ko, nung nag-victory sa last fight ko, bumagsak ako at ang tagal ng bilang niya. Pabusan ko. Hinimok din niya ang lahat na suportahan ng mga atletang Pinoy na patuloy sa pagpupursiging bigyang karangalan ang bansa. At sana maging proud din ang lahat ng mga Pilipino sa karangalang ibinigay sa atin ng mga atletang Pilipino, especially sa lahat ng mga hindi lang boxing, kundi sa lahat ng sports. Para sa unang balita, Salima Refran, reporting. At kanilang mga amos sumabak sa obstacle course sa Makati. Ayon sa mga organizer, magandang paraan ito para makapag-bonding ang mga pets sa kanilang amo. Narito ang report ni Rauna Crisostomo. Kanya-kanyang takbo ang bawat team.